Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Hindi lang sila mga talented, mga matatalino din. Sila ang mga Pinoy celebrity na nakapasa sa bar exam. Jimmy Bondoc. Nakapasok ang singer na si Jimmy Bondoc sa 3,812 na pumasa sa 2023 bar examinations. Si Jimmy o James Patrick Romero Bondoc sa totoong buhay ay makikita na nasa rank 685 na mga maswerteng pumasa sa nasabing bar exam. Siya nagtapos ng law sa San Beda University. Sa isang panayam kay Jimmy noong 2017, ibinahagi niya na isa sa kanyang mga pangarap ay ang makapasok sa law school. Saad pa niya, lifelong dream na niyang makapag-aral sa law school na sa tingin niya ay mas may silbi siya kung magsiservisyo siya sa administrasyon. Ng mga panahong yon, tumatayong Vice President for Corporate Social Responsibility ng Philippine Amusement and Gaming Corporation si Jimmy. Naitalaga siya bilang miyembro ng Board of Directors noong 2021 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakamit niya ang pangarap na makatapos ng law at pumasa sa bar exam sa edad na 42. Kasama sa nagpahayag ng pagbati kay Jimmy, ang Chief ng Public Attorney's Office o PAO na si Attorney Persida Acosta. Nagbibigay naman ng buong pasasalamat sa Diyos sa kanyang Facebook post si Jimmy. TP Dos Santos. Kasama sa mga nakapasa sa 2022 bar examination na inilabas ng Supreme Court, ang singer-actress si TP Dos Santos o Stephanie Denise Escuevas Porcuna. Inula naman siya ng pagbati sa social media mula sa kanyang mga kapamilya, mga kaibigan at mga tagahanga matapos ang kanyang tagumpay. Ang ina ni TP na si Happy Dos Santos ay nagbahagi ng video ni TP habang hinihintay ang kanyang pangalan lumabas sa screen na nagpapakita ng mga resulta ng mga pumasa para sa 2022 bar exams. Samantala, ang asawa ni TP na si Miguel Rafael Porcuna ay nagpunta sa Instagram upang ibahagi ang ipinagmamalaking sandali. Sa larawan, makikita si TP na suot ang kanyang sablay. Noong 2022, nakuha ni TP ang Juris Doctor degree mula sa University of the Philippines College of Law. Kilala siya bilang isang star magic talent at naging ka-love team ng actor-singer na si Sam Concepcion. Sila rin ang nagpasikat sa popularidad ng kantang Dati. Bukod dito, naging VJ din si TP sa Mix. Jerilyn Rodriguez. Ang Batangueña beauty queen na si Jerilyn Rodriguez ay kabilang naman sa 3,992 passers out of 9,183 examinees noong 2022 bar exams. Pinatunayan din ni Jerilyn ang taglay niyang talino dahil siya isang certified public accountant at juris doctor. Nagtapos din siya ng cum laude sa kursong BS Business Administration and Accountancy sa UP Diliman at rank 6 sa October 2013 CPA Board Examinations. Mayroon din siyang juris doctor degree sa parehong universidad at pinarangalang Dean's Medal for Academic Excellence sa UP College of Law. Sa kasalukuyan ay napagsasabay ni Jerilyn ang kanyang career bilang legal associate, professional model at advocate para sa women empowerment. Ina Revilla. Katulad ng kanyang mga magulang, si Ina Revilla ay sumubok din pumasok sa larangan ng showbiz. Siya ang pangalan na babae ni Senator Bong Revilla at Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Ngunit agad siyang lumayo sa industriya ng magdalang tao sa edad na 18 at maagang pasukin ang pagpapamilya kasama kanyang asawang negosyante na si Vince Del Rosario. Bagamat hindi niya itinuloy ang kanyang karera sa pag-aartista, si Ina ay tumahak ng ibang landas. Isa siya sa 3,992 aspiring lawyers na pumasa noon sa 2022 bar exams. Sa isang post sa Facebook, ipinagmamalaki ng kanyang ina na si Lani ang magandang regalo na ibinigay sa kanila ng kanilang anak. Ipinakita ng post kung paano nagtagumpay si Ina matapos ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Patch Magtanong. Si Bea Patricia Magtanong ay naging kinatawan ng Pilipinas sa Miss International 2019. Si Patch
ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang katalinuhan. Noong taong 2014, siya nagtapos sa kursong Business Economics mula sa University of the Philippines, Diliman. Kasunod nito, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral at kumuha ng law. Noong 2019, kasama si Patch sa 1,800 na mga bagong abogado na pumasa sa bar exam. Ilang araw bago ang kanyang oath bilang isang abogado, siya ay kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International. Dat Gancayco. Si Dat Ramos Balabas Gancayco ay nakilala at naging kilala noong dekada 90 bilang isang singing lawyer sa showbiz. Hindi lamang siya magaling na mang-aawit at aktres, kundi isa rin siyang mahusay na abogado. Nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral noong 1985 sa University of the Philippines College of Law. Matapos ang yugto ng kanyang buhay na nakatuon sa pamilya, nagdesisyon siyang iwanan ang showbiz. Sa kasalukuyan, si Dan ay kasosyo sa isang law firm at isa ring manunulat sa isang pahayagan. Carla Bautista Siao. Ang Cebuana beauty titleist na si Carla Bautista Siao ay sumali sa Binibining Pilipinas 2004 at naging kinatawan ng bansa sa pageants international round. Sa kasagsagan ng kanyang pageant career ay pinagpatuloy naman ni Carla ang kanyang childhood dream na maging abogado. Taong 2013 nang kumuha si Carla ng law sa University of San Carlos at aminadong hindi ganong kadali ang kanyang naging paglalakbay rito. Noong June 2019, isa siya sa 1,800 examinees na nakapasa sa bar exam out of 8,158 examinees ng taon ding yon. Sa kasalukuyan ay binabalanse ni Carla kanyang trabaho bilang abogado at ina sa 3 anak. Ana Teresa Licaros. Si Miss Universe Philippines 2007, Ana Teresa Licaros ay nagtapos ng summa cum laude sa University of the Philippines, Diliman. Pagkatapos niya makompleto ang degree sa Broadcast Communication, nagpatuloy na kanyang pag-aaral si Ana ng law. Nagtapos siyang salutatorian sa University of the Philippines College of Law at sa taong 2009, isa siya sa 1,451 examinees out of 5,903 examinees na nakapasa sa bar exam noong 2009. Esperanza Fabon. Kaunti lang ang nakakaalam ng Associate Justice na si Esperanza Fabon Victorino ay dating kilalang artista sa showbiz na mas kilala sa parayaw na SP. Siya ay sumikat bilang isang aktres at mang-aawit noong late 60s at early 70s. Naging bida siya sa ilang mga pelikula kung saan kadalasang nakakapareha niya ang mga awit at matinee idol noon na si Eddie Peregrina. Ilan sa mga pelikula na kanilang pinagsamahan ay ang Alaala ng Pag-ibig at I Adore You. Nakatrabaho rin niya sa maraming pelikula ang ilang kilalang pangalan sa industriya gaya ni Nora Honor at Vilma Santos. Pagkatapos sa kanyang career sa showbiz, si Esperanza ay naging radio broadcaster at nagpatuloy na kanyang edukasyon. Nakamit niya ang kurso sa Liberal Arts at Law sa University of Santo Tomas at pumasa sa bar exam noong 1982. Bukod dito, nagtungo rin siya sa Ateneo para kumuha ng Masters in Business Administration at sa San Beda naman para sa Graduate Studies in Law. Ang paglipat ng direksyon ni Esperanza sa kanyang karera ay nagdulot ng positibong bunga at ngayon ay isa na siyang hukom. Sharon Manabat. Isa ring bar exam passer at lawyer ngayon ang dating aktres na si Sharon Manabat. Sumikat at nakilala siya noong dekada 70 sa iba't ibang proyektong kinabilangan niya, maging ito'y pelikula o sa telebisyon. Ilan sa kanyang mga notable na proyekto ay ang mga pelikulang Roberta, Pabling at City After Dark. Naging tanyag din ang kanyang karakter bilang si Ramona Salabat na may tomboyish na personalidad sa kilalang Kili Gag Show noong dekada 80 na Kaluskos Mosmos. Tommy Abuel. Ang veteranong aktor na si Tommy Abuel ay napagmala sa kanyang kahusayan sa larangan ng pag-arte sa loob ng maraming dekada. Naging patunay dito ang kanyang mga pelikula kasama ang mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz at ilang beses nang iginawad sa kanya iba't ibang uri ng parangal. Isa sa mga proyektong tumatak sa kanya ay ang pelikulang Maynila sa Kuko ng Liwanag, kung saan siya nagwagi ng famous Best Supporting Actor Award. Bukod sa kanyang pagiging kilalang aktor sa pelikula at entablado, isa rin si Tommy sa ilang mga celebrities na nakapagtapos ng kursong law at kalauning nakapasa sa bar exam.
Si Tommy nakapagtapos sa Ateneo de Manila University. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pagsasanay sa larangan ng batas, mas pinili niyang magtuon ng pansin sa kanyang karera sa showbiz. Hindi nakakagulat na nagtagumpay siya dito dahil sa patuloy na pag-angat na kanyang pangalan sa industriyang ito hanggang sa kasalukuyan. Ngayon ay mapapanood siya sa TV series at FPJ's Batang Quiapo bilang si Don Julio Montenegro. Eva Pataling Hog. Isa sa mga nakapasa sa 2022 bar exams noong April 14, 2023 ay ang beauty queen na si Eva Pataling Hog. Kilala siya sa mundo ng pageant dahil sa kanyang mga titulong nakamit, kabilang na ang Binibining Pilipinas Grand International 2018, Mutya ng Pilipinas 2014, Miss Mandawi 2013 second runner-up, Miss CVRAA 2008, at Miss Palarong Pambansa 2008. Nagtapos siya noong 2022 sa University of San Carlos College of Law. Maliban sa pagiging abogado, ay isa rin siyang registered nurse. Patricia Santos. Ang Bicolana beauty na si Patricia Santos ay pinagsabay ang pagpapageant at ang kanyang pag-aaral. Mula noong 2012 hanggang 2019 ay nag-aral siya sa University of the Philippines, Diliman, kung saan nakuha niya ang kanyang Juris Doctorate degree. Naging isang ganap na abogado si Patricia nang pumasa siya sa 2022 bar exams. Zoraida Ruth Andam. Beauty and Brains din ang itinatampok ni dating beauty queen na si Zoraida Ruth Andam. Kilala siya sa mundo ng pageant matapos makoronahang Binibining Pilipinas Universe noong 2001. Naging host din siya sa ilang television shows. Nakapagtapos si Zoraida na may parangal na cum laude mula sa University of the Philippines School of Economics. Isinunod niya ito ng pagkuha ng kurso sa law sa UP Diliman, kung saan siya nagtapos noong 2004. Bago pa man matapos ang kanyang pag-aaral ng law, kinilala siya ng pagkakamit ng Dean's Medal for Academic Excellence. Noong 2005, nakapasa si Zoraida sa bar exam at naging isang ganap na abogado. Mula noon, tuluyan na niyang iniwan ang showbiz upang mag-focus sa kanyang propesyon bilang abogado. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.